Hello, good morning to everyone. Good morning po. Yeah, welcome the Reyes Band. Yeah, we're looking forward po na makasama natin si Milen at si Fia. Sister Tess din na may kasamang with matching cane. Okay. Si Brother Terry, pag-pray na lang natin siya. So, we're not so sure if he can join this band. But I'm so encouraged po to see itong mga chikiting na to. Dati, ang liliit lang nito. Actually, si PE dati maliit lang yan. Pero, unfortunately, maliit pa rin yan hanggang ngayon. But cute naman, cute. Sige po. Di pa nakakarating iba natin mga kasamaan from Southridge siguro, but don't worry. Pag dumating sila, huwag nyo silang pansinin masyado, okay? Kasi sa harapan nyo umuupo madalas eh, okay? Sige, can you join me in prayer? Can we ask the Lord for His blessing upon the Word of God today? So, Father, salamat po. Thank you for all those who are here, also online. Thank you, Lord, for your grace and mercy. And once again, Panginoon, we come before you, asking, oh Lord God, for your Holy Spirit to speak to us, to guide us, because that is what truly matters, Panginoon. Hindi po ako who speaks to you, who speaks to these people today, but your Holy Spirit. I pray, Lord, na lahat kami would just receive your word gladly and prayerfully and obediently, Panginoon, so that we can truly grow in our relationship with you, Lord Jesus. So maraming salamat po. Thank you very much, oh God. In Jesus' name. At lahat ay magsabi po ng amen. All right, praise the Lord. So, patuloy po, unfortunately, the war in the Middle East rages on kahit na merong so-called ceasefire, o actually, memorandum of agreement, ang tawag, okay? It still continues on. And I'm really praying kasi po, meron pong tinatawag na tipping point, no? Sa mundo. That means when you keep on escalating conflict, it can go to a certain point na lahat na tayo madadamay na talaga. Actually, nadadamay na tayo. But if this doesn't stop, so please pray. Pray po tayo. Kasi pag hindi po nahimasmasan yung mga kung sino man yung nagdi-decide ng mga ganyang klaseng bagay, pag di sila tumigil, we will all be affected by this. Okay? In fact, most likely, if things don't change, maybe in a couple of weeks or maybe middle of August, we might see the dollar peso go up to as high as 62 and even higher. Projection ko, I used to be in the finance industry kasi nung araw. When I was younger, so much younger than today, okay, I used to advise people, sa finance markets and everything. So I know how to read. Isa yung sa mga skill na hindi ko na masyado ginagamit ngayon. But I can understand. I can read, okay, the charts. And the way it looks like right now for the past 10 years, delikado, okay? But if it goes to 62, baka yung mga gasolina natin and everything would also increase. So let's just continue praying about that. Amen? No? Na wag sanang ganun na mangyari. It's not a good thing to think about, 'di ba? Pero we just have to be ready by God's grace, no? At ipag-pray natin yung mga tao na nagdi-decide ng mga bagay ng ito, okay? Na nakakaapekto sa ating lahat, okay? But the Lord is with us, so don't worry about it. Amen? No? God will take care of us. Anyway, the reason why I brought it up is the truth is, okay, in the same manner, the Christian life is both an ongoing love story as well as an ongoing war story. Okay? That's the irony of the Christian life. Tayo po, we are involved in this, wonderful, redemptive love story. God loves us, we love God. It's an ongoing, love story sa atin. But at the same time, totoo rin naman, and we should not forget this. There's also an ongoing war story. Because there is an enemy who doesn't want us to draw near to God and to experience God sa buhay natin. Now, focusing only dun sa first part, yung love story, without really realizing na merong war story, actually, can affect yung ating karanasan as far as yung pinag-uusapan natin dito sa church or elsewhere, sa social media, sinasabi natin na pwedeng maranasan ng isang tao yung real life in Christ together with others. But that can be hindered actually. Maaaring hindi natin maranasan ito because of our lack of awareness
doon sa spiritual battle that is ongoing. Okay? So some people kasi siguro baka bahagi na rin ito ng kultura natin. Sometimes we think now, well, it's just my problem, family problem, financial problem, na may nangyayari sa buhay natin. But we don't really connect it to the spiritual warfare that is ongoing. So minsan ang nangyayari, hindi tayo respond well dun sa mga ganong sitwasyon. Hindi kasi tayo aware. Kala natin problema lang yan. Kala natin conflict lang sa pamilya. O kala natin parang, okay, I have a marriage problem. Yeah, that's true. Pero minsan, merong aspekto yon that you fail to understand and realize. Na there is an enemy, ang pangalan niya is Satan, together with all his demons, trying their best to ruin people's lives. So, minsan pag may mga nakikita kayo, nababalitaan kayo, sasabihin nila, mental health, ganyan, or may problema sa ganito, but we don't really see the forces behind that. Kaya tuloy siguro yung prayer natin mababaw lang. Instead of really responding faithfully to what is going on and really saying, God, we need your help here, and Lord, help us to stand as your people in the midst of this battle. Kahit yun nangyayari sa bansa natin right now. It's easy for us to think na politics lang yan. And we don't recognize that there is an evil force working behind the scenes. Of course, hindi natin nakikita yun. That's the problem. So kung totoo that God Himself, by His grace, can speak to us and communicate with us and bless us, the enemy can also try to hurt us, in a way na minsan di tayo aware, indirectly. Okay? So yung mga temptations na nangyayari sa paligid natin o sa buhay natin personally, they're not just neutral things that happen, nagkataon lang. Okay? There's an enemy trying to deceive you, trying to make you, make decisions na mali, and getting into all kinds of problems sa buhay natin. No? So, nadidefeat tayo. Do you understand what I'm saying? Natatalo tayo na kaaway because we are not aware of it. So in John chapter 2, verse 12 to 17, which is the next passage natin. And by the way, gaya nga na sinabi kanina ni PM, we are ending today in terms of the month. Pero I'm really struggling with this. You do pray for me, pray for the staff. Kasi inisip ko, tutuloy ba natin to? Are we going to talk about the rest of 1 John? Kasi if we do, baka magagamit natin in the next 2 months. If we're going to do that. So that's a discernment issue for me, no? Tama ba yun? O baka naman, pagdating natin ng next month, first 2 weeks, parang, yun na naman, real life na naman. So I don't want you to lose your interest sa pinag-uusapan natin. So would you please pray? Pag-pray nyo mga pastor natin to discern. Itutuloy ba natin? Kasi kung tutuloy natin, we'll probably extend this for another couple of months. If not, we have to change topic by next week. Okay? Gets nyo ba yan? Alright? So far lang, soft survey lang. How many of you feel like it would be good, Pastor Bong, kung itutuloy natin yung series natin? I just want to see. Raise up your hands. Okay? Alright. Sino sa inyo parang, tama na, nauumay na ako dito sa real life na to. Pwede ba magbago na tayong topic? Just raise up your hands. Okay? Oh, interesting. So, alam nyo na yung question ko, di ba, susunod? Sino sa inyo walang pakialam kung ano yung tinatanong ko? Okay. Kasi hindi naman kayo lahat nagtaas either way. Anyway, so the Apostle John talks about the battle for real life that every believer must be aware of in order to fight the good fight of faith and win. That's why the title of this message is The Battle for Real Life. Okay? There's a real battle. Hindi siya automatic. God loves you. Amen? God cares for you. Amen? And you are a free human being. You can make choices. Right? You can accept that love or you can reject that love. Hindi ka robot. Amen? And plus, the reality of the world that we live in right now, kung saan demonic forces are at work to destroy people's lives. No? That means na hindi automatically you will experience the kind of life that God desires for you. That is something very hard to say, but kailangan ko sabihin. Because we might think now, well, God loves me, di ba? So I should experience life, the way God desires. No, it doesn't happen automatically, my friends. Okay? At lalo na kung medyo tutulog-tulog ka spiritually speaking. Pag hindi ka nagpe-pay attention.
and you are not, doing whatever is necessary to equip yourself. No? Mahirap lumaban sa gera, no? Na hindi ka fully equipped, right? So imagine mo, pasok ka sa gera nang hawak mo lang, tirador or something, mamamatay ka ron, okay? So in the same manner, tayo rin po ay ini-invite ng Panginoon to fight the good fight of faith and to win. Diba? Amen? So ng Panginoon, manalo tayo. Sabi mo sa katabi mo, gusto ng Panginoon na mapagtagumpayan mo. Mahirap ba yun? Mapagtagumpayan, So sabi mo sa katabi mo, gusto ni Lord na magkaroon tayo ng victory. Gusto nyo Taglish, ayaw nyo ng Tagalog, mapagtagumpayan. Okay. So once again, in this case, I have to use or I want to use the NASB, New American Standard Bible, to explain more clearly what John is saying dun sa passage kasi the NIV, as I was, yung kasi normal na ginagamit natin, yung international version, as I looked into it and studied it, sabi ko, it doesn't translate clearly what John is saying. So, naghanap ako ng ibang translation and as usual, the NASB is a better translation. But please don't misunderstand. Maganda pa rin yung NIV talaga. Kasi madaling basahin yun. Amen? Mas madaling intindihin kaysa King James. Diba? King James yung nasa mga hotel, thou didst wherefore. Wala kang maunawaan doon, diba? So, NIV is a good translation. So here they come. Please, come in. Tuloy po kayo sa salas, kusina, whatever. Okay? So, today we're going to talk about 3 mindful responses po. Okay? Now, when I use mindful, I mean to say, pag pumunta kayo sa ibang bansa like Singapore or whatever, pag sasakay kayo ng MRT, may announcement dyan, please mind the platform gap. Ganun, may nagsasalita gano'n, okay? Ibig sabihin, pansinin mo kasi yung baka mami pumasok yung paa mo dun sa, alam mo yun, yung between the train and the platform. Kaya ewan ko lang sa MRT natin, hindi ako nakakasakay. Kung meron nagsasalita rin, di ba? Please mind, di ba, the platform gap. So ang ganda ng boses ng babae, di ba? Pero ibig sabihin, hoy, tingnan mo yung, pansinin mo yung gap. Baka malaglag ka dyan, okay? So, when I say 3 mindful responses, I mean to say, please pay attention po. Okay? Maging aware po kayo. Amen? So let's talk about this kasi importante ito para kayo ay ma-equip sa daily battle ng buhay natin. Amen? So the first one is this. Ito yung immediate talaga, pinakamahalaga. Okay? Immediate response. Remember your secure position in Christ. Huwag mo kakalimutan yan. Remember your secure position in Christ. Ibig sabihin, ito yung pinaka-identity mo. Whatever it is that is going on. Kahit na ikaw ay may problema, nagkakamali, tandaan mo, God loves you. Okay? At yung love na yon ay hindi matitinag. Hindi yon isang klase ng love na minsan nandiyan, minsan wala. Are you with me? Kasi yung human love, ganyan yan di ba? We human beings, when we love people, depende yan sa mood natin o kung ano man, di ba? Or depende kung natutuwa tayo sa tao. Right? I mean, if you love people, in your family, ganyan. Sino sa inyo love niyo family niyo? Taas sa kamay. Okay, yung iba, let's pray for them. Hindi nila love yung family nila. But for most of us, siyempre, normal lang yun. I love my family. I love my parents. I love my brothers and sisters. I love my children, mga anak ko. Amen? Lahat ng mga magulang, mahal nyo anak nyo. Taas sa kamay. All right. So, ilan sa inyo minsan, parang gusto nyo sakalin yung mga anak nyo. Yeah, that's the truth, di ba? Pero buti na lang, yung love sa'yo ng Panginoon ay hindi katulad ng pagmamahal ng tao. Minsan, wala, minsan nandyan. Depende, di ba? Yung love ng Panginoon sa atin, hindi nawawala. Hindi siya nawawala. So, it's important. Basahin po natin yung sinasabi ni John. And I really like the NASB kasi, as you're about to see, yung verse 12 and 13 uses a verb that is present. Present tense. I am writing. Okay? So in other words, he's drawing the attention ng mga nakikinig sa kanya o nagbabasa na doon sa pinaka-present na nangyayari ngayon sa buhay nila. Are you with me? I am writing. So nandun yung urgency. Sumusulat ako sa inyo ngayon. I'm writing to you right now. And then he said, sabi niya,
Little children, okay? Now, little children, paborito ni John yan. Hindi ibig sabihin bata yung kausap niya. Hindi kids church ito. Okay? Little children is the way John calls every person under his care. Tawag niya children kasi ano siya eh. Kumbaga siya yung pastor. Okay? So, ang tawag niya, little children. Or beloved children. Okay? Hindi ibig sabihin, tinuturing tayo na parang bata. Are you with me? Okay? So, that's the address to everybody. In fact, basahin niyo 1 John, even Gospel of John, laging paborito ni John yan. Yung ganyan. Si Paul din naman, ganun din. So, children. So, sabihin mo sa katabi mo, hello, little children. Okay. So, hindi ibig sabihin na yan, na bata kayo. It's everybody. So, I'm writing to you, little children, because your sins have been forgiven you for His name's sake. Okay? John says na, right now, at this very moment, gusto ko malaman mo na yung sins mo ay pinatawad, hindi dahil mabait ka. But because of His name, because of the name of Jesus. Yun ang basehan ng relationship mo with God. Because of Jesus Christ. Ito ang dahilan bakit ang tawag, sa ating relationship with the Lord ay hindi contract, kundi covenant. Okay? There's a difference kasi. For example, balikan natin yung sinasabi ko sa inyo doon sa ceasefire sa Middle East. Ang tawag nila doon sa ceasefire, Memorandum of Understanding. Kumbaga, parang contract ngayon. Di ba? Pag ikaw ay nag-business deal ngayon sa panahon natin, merong contract o Memorandum of Understanding. Ibig sabihin, meron akong pinapromise, meron ka rin pinapromise. Di ba? So pag nagkaroon ng hindi mo tinupad yung part mo, o di ko tinupad yung part ko, mawawalang visa yung Memorandum of Contract. So kaya doon sa Middle East, nakakatawa na yung nakakainis. Kasi meron silang Memorandum of Contract na okay, wala mo na magbobombahan na, bubuksan yung Hormuz ha. Okay. Isang araw lang yun. Pagkatapos ng isang araw, nagbombahan, binomba na agad ng ayoko pumunta sa politics, pero minsan nakukonsume ako Kasi merong Memorandum of Agreement, tapos magbobombahan kayo, isang araw lang. At least patagalin mo man lang na isang linggo, di ba? Amen? So kaya ngayon tayo, nagsasuffer tayo because violate yung Memorandum of Agreement. Now, how many of you are thankful na yung relationship natin kay Lord hindi nakabase sa Memorandum of Agreement? Di ba? Parang sasabi ni Lord, sige ha, itong promise ko sa'yo, I will bless you. Ikaw, anong promise mo? Kailangan susunod ka. Pag hindi ka sumunod, wala na. Sorry ha, Memorandum of Agreement to Di ba? That is not the way we have a relationship with the Lord. Kaya nga pag nagko-communion tayo, may kote magko-communion tayo. Sinabi ni Jesus, this cup represents my blood, the blood of the new covenant. So, ang marriage, tawag na covenant, hindi kontrata. Kasi yung mga tao, ngayon, ang tingin nila sa marriage, kontrata lang Pag ayaw mo na, iwanan mo na, ayaw, di ba? or sometimes, meron pang tinatawag na prenuptial agreement. Di ba? So, itong mga tao ngayon sa paligid natin, hindi sila naniniwala sa konsepto ng covenant. But for us who believe in the Lord Jesus, napakahalaga niyan. Because for us, yung kapatawaran natin at pag-ibig ng Diyos para sa atin ay hindi nakasalalay sa kontrata. Na kailangan maging mabait tayo palagi, kailangan consistent tayo palagi, dapat lagi ka nagka-quiet time. Kung di ka nag-quiet time kanina o kahapon, naku, lagot ka. Wala ka ng blessing. No. We don't relate with God like that. No, si Satan kasi, ang tactic niya laging bigyan ng question yung identity mo in Christ. Lalo na pa nagkakamali ka. Amen? Taas ka may mga nagkakamali rito. Paminsan-minsan. Okay. Madalas. Okay. Araw-araw. Minuto-minuto. Okay. So sabi ni John, I'm writing to you little children because your sins have been forgiven you for His name's sake. And then he continues on. Sabi niya, I am writing to you, fathers. Now, this time, na-address niya yung fathers, pero hindi niya ibig sabihin mga tatay lang, mga remix. Ang ibig sabihin ng fathers talaga ay mga older ones, yung mga spiritually mas mature na. Okay? So kasama ng mothers. So kung may katabi kayong mothers, sabi mo kasama ka dyan, fathers. Okay? So, yung fathers and mothers, okay, kaya kausap niya, sabi niya, because you know Him who has been from the beginning. Now, based on the context, yung Him
him could either refer to God, pero I believe most likely refers to Jesus Christ. Okay? Because you know him who has been from the beginning. In other words, yung narinig mo, Jesus Christ, you put your faith in him, you believe that he is the Lord of all, the Savior of all. So sabi niya ni John, well, kilala mo siya, so that gives you the assurance, and the confidence. Yung no para kay John, malalim na no yun. Hindi lang parang abstract idea, you know. No? To know is really to have a relationship, no? Na malalim. In fact, sa Bible, alam nyo, nung si Adam ay nagkaroon ng relationship na sexual kay Eve para magkaroon sila ng anak, ang nakalagay sa Bible, Adam knew Eve. So yung word na knew or know is a very deep word. Kaya pag mag-asawa ka, and then siyempre magko-consummate kayo, di ba? Honeymoon, So pag kayo, huwag na natin puntahan nyo. Pero naiintindihan nyo na yung sinasabi ko, okay? Kasi may mga bata tayo, general patronage to. Ayaw natin mag-create ng mga, ano kaya sinasabi ni Pastor? Parang interested ako dyan. So okay, we're not going to talk about that. Okay? So I'm writing to you, fathers, because you know him who has been from the beginning. I'm writing to you, young men. Okay? So young men referring to those who are, kumbaga, younger in the faith. So kasama na dyan yung young women. Okay? So kasama na dyan yung mga crossroads and everybody else. Okay? So alam nyo nga pala, sorry baka yung additional trivia to. Pero sa Bible kasi walang middle age. Either you're older or younger. Walang gitna. Na? So, yun ang interesting sa Bible. Pero sige, basta alam nyo na, di ba? Sabihin mo sa katabi mo, at least alam na natin. No? Walang middle age. Okay? Wala yung para, those of you who are in the middle. Okay? So it's either matanda ka na or bata ka pa, okay? Or batang-bata ka, like yung talagang baby, okay? So anyway, I am writing to you, young men, because you have overcome the evil one. Past tense. You have overcome. Now, kailan yun? Nung tinanggap mo si Kristo, talo na si Satan. Right at that very moment. No? Tinalo mo na siya. Because Satan, of course, has a stronghold sa buhay ng mga tao na wala pa kay Lord. But once you put your faith in Jesus, that stronghold is broken once and for all. Are you listening? So the moment that you put your trust in Jesus, I say, Lord Jesus, come into my life, I believe in you, I trust in you, the moment you say that, yung hawak ni Satan in your life is broken. Thanks be to God. Amen? So hindi ka na alipin ni Satan. Bagamat minsan nafi-feel mo na parang ganoon, di ba? Pero feeling mo lang 'yon, no? Sige, sabi mo katabi mo sabi, "Huwag kang feelingero." Feeling mo lang 'yon okay? Because the truth is, okay, you have been set free. So, minsan kasi sa buhay natin sa pang-araw-araw, may mga nararanasan tayo na mga bagay-bagay na minsan naiisip natin, mahal pa ba ako ni Lord? So I'm telling you, wala ka ng iba pang pwedeng magawa o gagawin o whatever that can change the love of God for you through Christ Jesus our Lord. Diba? Basahin niyo yung Romans 8. Diba? So Romans 8, toward the end of the chapter, sinasabi doon, diba? And nothing can separate us from the love of God. Na kasi problema natin tayo, ang understanding natin love kasi very human diba? Kasi may mga time na bawa yung mga kabataan dito, di ba? Pag na-heartbroken ka na, kala ko ba tayo habang panahon, di ba? Tapos heartbroken ka na, iniiwan ka na ng boyfriend, girlfriend mo. So feeling mo parang yung love napaka-fickle. No? Depende. Huwag natin i-project yan kay Lord. Amen? God's love is not like that. God's love is not parang, sige ayusin mo ang buhay mo para mamahalin kita. Pag di mo inayos ang buhay mo, di ba? Quits na tayo. So we need to just renew our mind, lalo na sa mga immediate context na nagkakaroon tayo ng doubt. Satan usually attacks our identity. Let me tell you, the very first line of offense ng kaaway sa iyo is to put doubt sa iyo in your relationship with God. Okay? Lalo-lalo na pag ikaw ay nagkamali. No? Or merong nangyayaring isang bagay na hindi maganda.
Sasabihin sa'yo ng kaaway, and of course, hindi kinakailangan mag-appear sa'yo si Satan. Huwag naman, nakakatakot naman yun, di ba? Kasi pag nanonood ka ng pelikula, parang si Satan lagi nag-a-appear, di ba? May tinidor na malaki, tapos kulay pula yung ano, naka-leotard. Wala namang gano'n yan. In reality, the enemy, when he attacks you, and this is true actually, even in the spiritual realm, like when God wants to speak to you, hindi naman lagi nag-a-appear si Jesus sa'yo. Tatakot mo lang. Di ba? So, okay, of course, it is possible. Pwede mag-appear sa yung isang angel, you know? Pwede you know, that would be very rare. So, huwag kayong hanap na hanap ng angel. Amen? Amen? May nakausap ako ng isang araw, angel siya. No, hindi angel yun. No? Baka, okay, huwag tayo pumunta ron. But the way that God may communicate sa atin is usually through indirect means. Through our thoughts, through our inner soul movements, ganyan, impressions, ganyan. Indirect. Okay? Kaya kailangan natin ng discernment. Anyway, si Satan, ganun din eh. Ganun yung paraan niya. He injects thoughts. Sabihin niya sa'yo, wala kang kwenta. Ano? Or so sabihin niya sa'yo, kala ko ba mahal ka ni Lord? Tingnan mo. Diba? Kung talagang mahal ka ni Lord, ba't di niya ina-answer ang prayer mo? Ano? Kung talagang mahal ka ni Lord, ba't niya inallow na mag-fall ka? O, di ba? It's a simple thought na papasok sa isip mo, tapos pag hindi ka aware, akala mo totoo yun. See, God will never, ever, put a thought in your mind or in your heart na hindi ka niya mahal. It will never come from God. Si Satan lang ang merong ganong klaseng strategy. Okay? I was reading a post the other day about itong isang tao that is, she's experiencing, sari-sari mga bagay. Tapos sabi niya, maramdaman ko lang yung hug mo. Tama na sa akin yun. Hindi ko na sasabihin kung sino yung kilala niya kung sino yung nag-post noon, okay? Pero, di ba totoo, kahit sa mga baby, pansinin niyo, pag umiiyak, ano magpapatahan sa kanya? Ano yung para magkakalma sa kanya? Just the embrace of the mom. Amen? So let me tell you something, okay? Pag minsan nagkakaroon ka ng pagdududa, whatever, about your identity, your first response is just to go to God and say, Lord, renew my union with you. Refresh my relationship with you. Kasi inaatake ako ng self-doubt. Just close your eyes and say, Lord, renew, refresh my union with you. Ano ibig sabihin? No? Yung union mo sa Kanya, the Lord with you and you in the Lord, that is unchanging. Pero minsan nagkakaroon ka ng doubts about it. Okay? Do you understand? Pag medyo nagkakaroon ka ng pagdududa, the first response mo is to go to the Lord and say, God, please, renew, refresh, restore my union with you. Amen? Tingnan nyo, kaya yung sabihin niya right now. Sabihin nyo nga, restore my union with you. Di ba? Kasi yung relationship natin with the Lord, okay, constant yan, kaya lang minsan nagkakaroon ka ng mga pagdududa about it. Sabi nga sa Psalm 139, kahit saka magpunta na, doon si Lord eh. Hindi mo pwede makatakas kay Lord. Okay? He's omnipresent. No? But again, hindi tulad kasi ng mga magulang yan o whatever. Minsan iniiwan tayo. Sino sa inyo ng bata kayo, iniiwan kayo minsan ng magulang nyo? Taas kamay. Di ba? Diyan ka lang, alis na, minsan tatakasan ka pa. Toy. Tapos pag, di ba, pag nagising na yung anak pa, si Mami! Okay, di ba? So, iba sa inyo, malaki na kayo, ganun pa rin kayo. Di ba? Mami, daddy, okay, anyway, tuloy tayo. So, when you sense that your relationship with Jesus is under attack, okay, your first response and immediate response must be to remember your secure position in Christ. This is your first line of defense. Amen? Pag inaatake ka ng kaaway, muli, confess mo, Lord, I am in you and you are in me. No, greater is He who is in me than the one who is in the world. Okay? Kasi yan ang unang-unang atake ng kaaway sa atin. Yung identity natin. Amen? And napaka-effective niya kasi madalas nagkakasala tayo eh. Are you with me? Alam mo naman, pag nagkasala ka, di ba? Naku, tontuwa yung kaaway pag nagkasala ka. Di ba? Anong unang mong naririnig pag nagkasala ka? Ang naririnig mo parang, well done, good and faithful servant. Hindi yun ang naririnig mo sa inner heart mo, di ba? Ang naririnig mo is, ayan ka na naman. Palpak mo talaga. Di ba? Christian ka pa?
Kunyari, tama na yung kasinungalingan na yan. Di ba? O ano yung mga iniisip mo ngayon? Ano yung iniisip mo ngayon? Maglantad ka na, para malaman na ng mga taong katotohanan sa'yo. Plastic! Those are the moments that we are really very weak. At unfortunately, pag hindi ka aware na si Satan yun, by the way, si Satan yun, wag na tayo magdebate. Okay? Hindi, parang feeling ko, Hindi, wala ka ng feeling yun. Si Satan talaga yun. Because Satan will always question your identity. Kasi alam niya yun ang pinaka-strongest link mo with God. And if you can destroy that, madali na for you to go all the way sa kasalanan. Just think about this. Every time merong isang tao na nagkasala, kanyari first time, tapos hindi niya na-proseso ito, ang susunod na mangyayari dyan, parang, sige, di tuloy na natin. Yun ang mangyayari doon eh. Kaya may mga tao na pag nag-fall sila, tuloy-tuloy na sila hanggang mag-backslide na because they never, process it and say, teka muna, saan ba nagagaling yung mga thoughts na yan? It comes from the enemy. And you should go back to the Lord and say, Lord, renew, refresh, revive my union with you. Amen? Kasi ang greatest strength mo talaga laban sa kaaway is your relationship with God. So balikan mo yung palagi. Amen? You are secure in your relationship with God, not because you are righteous, but because your sins have been forgiven in Jesus' name. Now, pag ang pinagbasihan mo sa relationship mo with the Lord ay yung sarili mong kabutihan, ay, problema yan. Kasi hindi ka naman laging mabuti. Amen ba? Okay? So, tama ba yan? Hindi kayo laging mabuti. Taas sa kamay. Totoo yung pastor. Agree ako, hindi ako laging mabuti. So, hindi nagtaas, feeling niya mabuti siya palagi. Okay. May nag-amen bigla. So, thoughtful response. Okay, this is the second, okay? This is more parang ika nga prevailing ito. Remain grounded in the Word of God. So, let me tell you something. Kaya ka mahina in your spiritual life kasi ang babaw ng iyong knowledge of God's Word. At ang number one, sabihin natin yung number one, number two na siguro ito, okay? The tactic ng kaaway is to make you so busy na wala kang time to meditate on the Word of God and to memorize it. Lagi ko nakikita yan. Whenever a person is, nagkakaroon ng mga problema sa buhay niya, spiritual speaking, tatanungin ko siya, kumusta kumusta ang Word of God sa buhay mo? Pastor, busy kasi, wala akong time. Kailan ka huli nagbasa ng Bible? Nag-meditate. 1942 yata. So, kaya problema yun eh. Problema sa maraming Kristiyano kasi ang babaw ng ating pagkaunawa about the truth. Now, yung iba dyan, dahil na siguro hindi tayo nasanay. Kasi hindi naman tayo, sabihin, okay, Catholic tayo as a nation, di ba, lumaki tayo na Catholic. Pero hindi naman talaga tayo tinuruan to go into the Word of God talaga ng seryoso. Nagbabasa tayo ng Bible kasi may assignment. Right? Ako, nung maliit ako, di ba, pupunta ako sa confession kasi kailangan. So, di ba, pipila ka doon. Ikaw na muna, hindi, ikaw na muna. So, tutulakan kami. Not because I have a relationship with God, kung saan gusto ko i-confess ang aking mga sins. It's because required sa amin na pumunta sa confessional box. At meron kami mga religious subjects doon. Pinag-aaralan namin yung Bible, lalo na yung Bible namin nung araw, may mga drawing, yung good news. Tuntua ako doon eh. Nilalagdag ako ng character yung drawing eh. No? But, it's not because I'm interested to know God. Usually, nasa isip ko lang is, kailangan lang ako makapasa. Today, maraming mga tao na ganyan. Lalo na yung mga ilan sa atin dito na nakapasa sa school ng talagang pasang-awa. Huwag na kayo magtaas. Hindi ako na lang. Okay. Kasi nag-aaral ako nung araw, kahit na college na, di ba? Alam nyo, pag nag-aaral ka, tapos hindi ka talaga devoted sa pag-aaral, kapansin mo yun, may mga nade-develop na skills sa iyo eh. Halimbawa, ito isang skill, baka iba sa nyo na-develop to, yung third eye. Alam mo yung skill na third eye? Yung kunyari, nakatingin ka ganun sa, di ba? Sa test paper, pero makagalaw-galaw yung mata mo na gano'n, di ba? Anybody here guilty of that? Okay? Kasi iba, may mga technique yan. Kunyari, magdede-4 gano'n, pero nandun pala yung naka-paste pala doon yung, di ba, kodigo, di ba? When I was in college, pasok ako sa school, may test, sabi, test, hindi pala test, kundi recitation, surprise recitation. Tapos, ang gagawin ko, okay, let's say, chapter 3, recitation tayo, ha? Hindi ako nag-aaral eh. Pag pumupunta ako sa UST noon, dala-dala ko Led Zeppelin eh. Wala akong dala libro. So, ang gagawin ko, pupunta ako sa katabi ko, anong chapter daw? Chapter 3. So, gagawin ko, habang nagre-recitation, okay,
binabasa ko yung chapter 3 patras. May technique. Lahat ng tao may skills, no? So, patras sa binabasa ko gano'n. By the time pumunta sa akin, okay, Mr. Bailon, andun na ako. Di ba? Nakakasagot ako. So, nakapasa ako, pasang awa. Anyway, so yung mga iba sa inyo dito na baka hindi na-develop yung learning, hindi kayo gano'n, matatalino kayo, di ba? Si Tere, ang ngiti-ngiti sa akin. Hindi ako ganyan, ha? Pinag-aaralan ko na yung buong libro bago matapos, bago mag-umpisa yung semester. Okay. Anyway, so ito, here's the NASB. That's why I like NASB. Sabi niya, I have written to you. Napansin niyo? Sa NIV, hindi halata yun eh. Sa NASB, tama yung translation, I have written. Hindi I am writing. I have written to you, children, sabi niya. Okay? Because you know the Father. So similar yun sa unang sinabi niya, pero iba yung tense. I have written to you. So ang ginagamit niya rito is yung tinatawag na aorist, no? In the Greek, aorist. Tayo wala tayong aorist eh. Sa English natin, sa Tagalog, meron tayong past tense. Pero wala tayong aorist. Bakit importante yung aorist? Aorist kasi is talking about something in the past without particularly specifying kung kailan in the past. Kasi tayo pa nagsasalita tayo, uy, kahapon nagkita kami. Di ba? Merong kahapon. Di ba? Okay, 5 years ago kasi ganito nangyari. So, merong definite time. Ang mga Griego, pa nagsasalita, meron silang isang uri ng tense na hindi sila concerned kung kailan ba yun. Gusto lang na sabihin na yun ay totoo nakaraan. So, balikan mo at isipin mo at, pag nilay-nilayan mo. Sabi niya, I have written to you, Father, so ito yung mga mature na tao, because you know Him who has been from the beginning. So, in other words, reflect kayo back. Hindi lang basta parang, remain in, sa identity mo in Christ, but talagang, pagyamanin mo yung pagkakilala mo kay Lord. Okay? And then he said, sabi niya, sa susunod, okay, this is what is unique. Kasi NASB gives emphasis talaga. Sabi niya, I have written to you, young men, so ito yung mga nag-grow pa lang kay Lord. Amen? Taas ang kamay lahat ng mga young men, young women, young men, young. Okay, young men. Sorry, nadala ako ng emosyon ko. I have written to you, young men, because you are strong, and the word of God abides in you, and you have overcome the evil one. So there is a change sa lingwahe. When you read it, it seems like parang pareho lang sa una niya sinabi, verses 12 to 13. Pero when you analyze it carefully, this is what John is saying. Yung strength nyo ngayon nakasalalay sa lalim ng inyong pagkaintindi about the word of God. And remember what I said about abide. Iba yung abide. Ibig sabihin titira ka versus visiting ka lang. Diba? Pag pumunta ako sa bahay ni Donald, visiting lang ako. Pag sinabi ni Donald, dito ka na tumira, pastor, abide yun. Okay? So, pag sinabi ni John, the Word of God abides in you, ibig sabihin yung Word of God, di mo lang naririnig pag Sunday. The Word of God is something na talaga naninirahan sa puso mo. So that at the time na kailangan mo, you can actually verbalize it. Ganon si Jesus when He was tempted. It is written, sabi niya. Si Satan, marunong di mag-written yun. It is written. Pero dapat mas maalam ka kaysa kay Satan. Amen? Ang problema, kami si Satan mas maalam sa'yo. Di mo alam yung Word of God. Meron ilan sa inyo dito na I think you need to repent. Kasi talagang matagal ka ng Christian, pero ang babaw ng pagkaintindi mo sa Word of God. Very seldom ka nagbabasa ng Bible. Partly, may kinalaman yung social media today. Kasi nagre-rely tayo sa cellphone natin. So, pag hindi ka careful, parang mas alam mo pa kung anong latest na balita kay Bea Alonso kaysa sa Word of God. Mas maalam ka pa sa Korean telenovela kaysa sa Word of God. Mas maalam ka pa sa Senate hearing kaysa sa Word of God. Alam mo yung sinabi ni Robin Padilla, di ba? Anyway, so, ang point ko lang is that kailangan yung Word of God should abide in your life. That's the only way na ma-overcome ang kaaway. Amen? Hindi ako anti-technology. As a pastor, hindi man ako anti-technology. I'm a very techy pastor. Amen. True naman yan, di ba? Kaya, at 66 years old, marunong ako ng no-code programming, di ba? No code. Kasi hindi ako marunong mag-code. Okay, hindi katulad nila Susit, kaya yung magagaling dito. Ako kasi no code. Pero kaya kong gumawa ng mga web app. Di ba? Kaya kong gumawa ng mga ganon. Sinusundan ko lang instructions. Okay.
Pero yung iba nga sa atin dito, di mo rin mag-email eh. No? Talaga naman, nakakahiya tayo rito, di ba? O kaya may email kayo, pero 50,000 na yung messages, hindi mo pa binabasa ni minsan. Kaya tuloy, minsan, Pastor, meron ka bang sinend na email? Meron po. Sarado na po yung email nyo. Kasi ang dami nyo ng email, di nyo naman binubuksan. Okay, so sabihin sa katabi mo, mag-repent na tayo dyan. Mag-repent na tayo. Okay, so, ito, okay, so I think I skipped it. I did not skip it. So here's the point. Many Christians are defeated by Satan simply because they do not know the truth. Pag hindi mo alam ang truth, delikado ka. Alam niyo ba ang training ng mga nasa banking industry, lalo na yung mga tellers, ang training nila para madali nilang malaman kung fake yung pera mo? Ang training nila is to always touch the real money. They always touch the real money para pag pinahahawakan mo sila ng fake, agad alam nila fake yun kasi hawak pa lang nila. Okay? So tayo, minsan, hindi natin alam na yung mga thoughts na pumapasok sa isip mo, mali. Hindi yung galing kay Lord. Pero hindi ka aware eh. Kasi wala kang masyadong alam sa Word of God. So, pagkatapos itong sermon na ito, pag tinanong ka, ano pinrich ni Pastor? Tungkol kay Jesus. Dagdagan nyo na, tungkol din sa Word of God. Amen? So, sino sa'yo magre-repent na, tapos na yung, yung 10-year streak mo na ni minsan hindi ka humawak ng Bible. Re-repent na ako, simula ngayon, once every month na ako magbubasa ng Bible. Hindi, wag every once a month. So, his tactics, si Satan, is to get us focused on experience only instead of the Word of God. Shallow understanding of God's Word often leads to misbeliefs and deception. Kasi mga Kristiyano ngayon, more experientially oriented tayo. So pag-attend tayo ng church, gusto natin na parang may nararamdaman tayo. Di ba? Ang sarap eh. Di ba? Pag nag-worship ka, nagli-lead si Zep o whatever, tapos lalo na pag dumating tayo doon sa medyo soft ng konti, di ba? Parang kinikilibutan ako. Si Lord nandito. Well, let me tell you, kahit di ka kinikilabutan, si Lord nandito pa rin. Amen? Now, I thank God na may mga pagkakataon minsan na sa personal natin buhay, may mga pagkakataon minsan nagpe-pray ka, tapos damang-dama mong presence ni Lord. Di ba? Amen? Those are wonderful times. Pero minsan walang ganoon. Minsan boring lang yung prayer time. Kasi may nagsabi sa akin na, Pastor, nagpe-pray ako, hindi naman sumasagot si Lord eh. So, anong conclusion mo? Hindi nakikinig si Lord. Well, hindi naman ganun yun. Porket hindi ka nakaramdaman ng answer, wala na si Lord. Di ba? Si Lord ay nandoon. And minsan, He will answer you. Minsan, you wait. Di ba? So, shallow understanding, alam nyo, ang daming kulto ngayon. Sa totoo lang. At ang problema sa social media, siyempre, isang katerban dumarating dyan sa feed mo, di ba? Hindi naman lahat yan totoo. Yung iba dyan, pinopollute lang yung mind natin. No? Kaya minsan nangyayari na tayo hindi na natin na-discern yun. May nakita ka, kala mo totoo yun. So magagalit ka ngayon doon sa taong tinutukoy doon, di ba? Tatanggatong yung Senado na ito. Di ba naman totoo yun eh? Paano mo nalaman na totoo yun? Di ba? Okay. We cannot simply rely on our position in Christ. We must add knowledge of the truth concerning Him to strengthen our faith. Amen po ba? Sino magko-commit na magbabasa ka na ng Bible at magme-meditate ka na? Okay, 3. So may pag-asa tayo rito okay? Again, simula ngayon, mag-aaral na ako ng Word of God. Mag-aaral ako ng kung may mga course naman tayo sa app natin, pag-aaral ako. Taas na kamay, mag-aaral ako, Pastor. Okay, 4 na. So may pag-asa na, konti na lang. Dami na, 4 na Okay. So, panguli, overall response natin, reject the deceptions of the world. Ito ang malupit. Kasi ang problema natin, nasaan tayo? Okay, we are in the world. Okay? Now, ang world natin, siyempre, iba merong world na parang the world, yung creation, ganyan. Kaya, mahal naman ni Lord yan. For God so loved the world. Okay? Pero merong isang uri ng world na tinutukoy, yung sistema. The system of the world. And what is the system of the world? Basically, ang system ng world is everything na kinukonsider ng mga tao na okay lang. Pero actually against God's will. Listen to me very carefully. Hindi porket okay lang, ay okay lang. Kaya dapat discerning ka. Now, here's what John says. Do not love the world, nor the things in the world. He's not talking about yung world na mahal niya, no? For God so loved the world. He's talking about the system ng mundo
that is rejecting God. And it is prevalent. It's everywhere. Pag nagbabasa ka ng sa social media mo o pag nanonood ka ng mga pelikula at mayroong mga multiverse, minsan akala mo parang, oy, multiverse, baka totoo yan. There's so many things na kumakalat na parang akala ng mga tao, ay, okay lang yan. No? Meron akong nabasa na sabi niya, pag ang anak ko gusto niya maging LGBT, okay lang yun. So we have a world kung saan okay lang lahat. Kung gusto mo, masaya ka, gawin mo. Kung di ka masaya, huwag mong gawin. So in other words, kung di ka na masaya sa marriage mo, iwan mo yung asawa mo, soli mo sa mga magulang niya. No, this is not okay. Hindi lahat ng bagay na okay ay okay. You have to discern. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him, sabi niya. Now, to love means yun yung prioridad mo, di ba? Because when we love something or somebody, yun ang lagi mo iniisip. Come on, raise up your hands. Di ba? Kunyari, love mo ang samgyupsal. Di ba yun lagi mo iniisip? Di ba? Kung love mo ang Japanese food, yun lagi mo iniisip. So kung ano yung love mo, kung love mo isang tao, siya lagi iniisip mo. Amen? So if anyone loves the world, wala kang iniisip kundi yung world. All that the world can give to you. So ito sabi ni John, explain niya, for all that is in the world, the lust of the flesh. Ibig sabihin yung desire mo na nanggagaling sa iyo lamang. Ang flesh, hindi yung katawan. Hindi ibig sabi ni John, ikaw wala kang iniisip kundi hamburger. Hindi yun yung ibig niya sabihin. Lust of the flesh means, ikaw lang ito. Hindi kasama si Lord sa usapan. Gusto mo lang ito. Amen? At wala kang pakialam kung hindi yun ang gusto ni Lord. Kasi gusto mo, gagawin mo. So the lust of the flesh. And the lust of the eyes. Pag may nakikita ka, kahit hindi will ni Lord yun, pero dahil nakita mo na gusto mo na gawin. And then sabi niya, and the boastful pride of life. Yung mga bagay na pinagmamalaki ng mga tao sa mundong ito. Ako meron akong ganyan. O meron ka bang ganyan? Meron ka bang iPhone 17? Di ba? Yung cellphone mo, Nokia pa. Mahiya ka naman. So I'm not saying these things are bad. Okay? Please don't misunderstand. Maganda yung iPhone 17. Gusto ko rin magkaroon nun. Pero anyway, ang point is, maraming pinagmamalaki ang mga tao sa mundong ito. Sa sarili nila. And sometimes, naiingit nga tayo sa kanila eh. Pero sabi ni John, ingat ka. Because hindi porket okay, mataas ang sweldo ng trabaho na yun, na igagrab mo na yun, knowing na ang consequence na mawawala ka ng time with the Lord and with your ministry. You have to be wise. Maaaring sa mundong ito, sabihin na, oy, okay yung trabaho na yun, huwag ka mag-alala, marami naman church eh. Di ba? Hindi naman, di ba? So you reason out kasi everybody says, okay yun na motivation mo lagi pera. But the Bible says, hindi yun ang pinakamahalaga. Amen? So there are many things in the world na parang normal lang sa mga tao, pero for a person who wants to follow Christ, hindi siya okay. Kasi there are four things na dapat mong pahalagahan palagi sa buhay mo. Number one is yung relationship mo with God, yung salvation calling mo. Pangalawa is yung sanctification calling mo, yung pagbibigay mo ng prioridad kung paano ko binabago ni Lord. Tapos yung situation and life calling mo, kung saan ka nilagay ni Lord bilang isang tatay, mahalin mo yung mga anak mo, mahalin mo yung asawa mo, and all the women say amen. Di ba? Mahalin mo yung mga anak mo. And then meron kang service calling, may pinagagawa si Lord sa iyo. So whatever decision na ginagawa mo, you filter it through those four important categories of life. And if something will cause you to neglect your ministry or your relationship with God, you say no to it, not because hindi maganda yun. Maganda nga yun, but you don't want it. Not everything that the world offers is okay. No? It's not from the Father, sabi niya, but it's from the world. So in other words, pag meron akong decision na ginagawa, I always have to guard myself and say, Lord, okay naman to, hindi naman itong masama, pero ito ang consequence nito. A lot of young people fall into the trap of the enemy kasi fall in love sila sa isang tao at yung tao na yun mukha naman mabait. Pero yung tao na yun doesn't care about God at all. Pero ikaw, you care about God. Pero dahil mahal mo siya at in love ka, na nararamdaman mo sa mong katauhan mo, talaga hindi siya pwede mawala sa buhay ko. you know? And so you compromise on the truth. So after a while, you wander away from the faith. You wander away from the faith and you forget
yung relationship mo with God. Only because na in love ka. Hindi ko sinasabing masama ma in love. Amen? Dapat nga yun. Taas ako kamay, in love kayo. You know? Dapat lang, di ba? Pag hindi ka nagla-love, ayoko na sa'yo, di ba? Pero hindi lahat ng bagay na sabi mong love, okay na love yan. Kasi may mga love that actually deceives you. No? Tama yun. So the world is passing away and also its lust. So lahat ng mga desire ng mga tao. But the one who does the will of God lives forever. So sabi ni John, if you want to focus on the kingdom of God, stay there. Hindi lahat ng bagay na okay ay okay. Right? The world system is designed to distract us so that we would not focus on our discipleship with Christ. Pag nawawala ng emphasis at priority ang discipleship mo with Christ, yung pag-follow mo sa Kanya, you have to examine what's going on sa life mo kung saan ka nakafocus. Because yung discipleship mo, yung pagsunod mo kay Christ is the most important thing sa buhay mo right now. Now, siyempre, hindi ko pwede ipilit sa inyo, but I want you to understand that. Diba? So, ang spiritual life natin requires intentionality and discipline. What may be normal for others may not be wise for us. We must seek first the kingdom of God and His righteousness. Na nasa Baguio ko, I was talking about my diet. You know, I had two younger people talking with me. Sabi niya, Pastor, pansin namin, hindi ka nagkakanin. Oh yeah, hindi ako nagkakanin. Except shirataki rice, pag may sinigang. Kasi may sarap naman pag wala kang shirataki rice, di ba? Pero sabi niya, paano mo nagagawa yun? Tinry namin minsan eh. No? Hindi kami nag-rice eh. Pero nag-brown rice kami. Sabi ko, rice pa rin yun. Pero nag-try kami ng shirataki, hindi masarap yung lasa eh. No? Sabi ko, well, kailangan disiplinado ka eh. If you really want to be healthy, kahit na ice cream nakatapat sa'yo, di ba? Tapos sabi ng ice cream, oy, lumapit ka. Kung gusto mo akong malasa, sige na. You know, ice cream is nice and wonderful, di ba? But ice cream will kill you. So, buti na lang may keto ice cream. Hallelujah. Praise God. You know, so. Pero you have to be disciplined. Kasi yung problema sa atin, wala tayong disiplina. Tapos pag nagpa-check tayo sa doktor, sorry ang tataas lahat eh. Parang ano ko talaga, summa cum laude ka sa lahat ng level. Sugar mo, cholesterol mo, tataas lahat. So ngayon, uwi ka na, taas ng ano ko eh. Sige. Tapos, nagkakain tayo. Hindi mo na ako kakain. 1 linggo lang yun. Kasi pagkatapos, lamon na ulit. You have to be disciplined and intentional sa yung relationship with the Lord. May mga bagay na okay lang pero nope, I will prioritize my relationship with God. Amen? 3 mindful responses are crucial to our everyday victory in Christ. Yung identity mo, di ba, with Christ, yung Word of God, tapos yung discernment mo sa kung ano man yung hindi dapat sa buhay mo na maaaring mag-distract sa'yo. So, bottom line, victory depends on our self-awareness and right responses. So I hope na maging aware tayo. Huwag tayong nganga. Huwag tayong parang, alam mo yun, nung high school kasi ako, while growing up, uso nung araw yung perya. Ewan ko na, di alam ng mga young people to. Perya. Sino siya alam yung perya? Yung bumibisita sa lugar nyo, tapos may Ferris wheel, ganyan-ganyan. So, isa sa mga lagi ko pinupunta pag may perya sa amin sa Paco, doon ako lumaki. Pag may perya dyan, okay? Perya ba? O ferya? Okay. O basta ganun. Gusto ko, natutuwa ako ng bata ako yung may mga laruan, tapos titirahin mong gano'n, di ba? Parang pellet gun, di ba? Tapos pag tumumba, may premyo ka. Ang sarap kasi kasi hindi gumagalaw yung tauhan eh. Di ba? Kaya pag tinira mo ng pellet, baksak tao, yay! May bago ako, di ba? Tayo para tayong ganun. Yung mga ibang Kristiyano parang unmoving target. Ang daling patumbahin ng kaaway. Kasi hindi aware. Amen? This coming Sunday sa ating, Jesus First, Pastor Regina will talk about discernment. Napakahalaga. Sabihin sa katabi mo, huwag kang a-absent. Tapos yung nagsasalita yung dead mind mo, I rebuke that in Jesus' name. Kailangan natin yan. Kailangan natin ng discernment, mga kapatid. Kasi hindi lahat ng boses, hindi lahat ng tinig,
is from the Lord. May mga pumapasok sa isipan mo at sa puso mo na hindi galing kay Lord. You have to discern. Amen? Tayo tayo lang.